Eto, mainit na balita mga idol. Ngayong malapit na ang bakbakan sa FIBA Asia Under-16 na gaganapin sa Mongolia, marami pa rin ang nagtatanong kung bakit nga ba walang Phil Foren ang kasama sa lineup ni Coach L.A. Tenorio. Gaano nga ba kalakas ang ating Batang Gilas this year para hindi na kumuha ng reinforcement sa mga Phil Foren players? Pero bago yan, like and subscribe lang mga idol para sa latest basketball news and highlights. Matapos nga matalaga bilang bagong head coach ng Magnolia sa PBA, uumpisahan ni L.A. Tenorio ang kanyang ikalawang stint sa international as head coach ng Batang Gilas Under-16. Matatandaang na-sweep ng Batang Gilas ang Seyaba Championship 2025 matapos talunin ang bansang Indonesia sa finals para makuha ang isa sa tatlong spot para dito sa FIBA Asia Under-16 Cup na gaganapin sa Mongolia. Sa latest update nga ng Batang Gilas mula kay GBBB page, ay nasa South Korea na ang possible Final 18 ng Batang Gilas para sa paghahanda nila sa kanilang unang game against Chinese Taipei. Marami naman ang nabigla na makasama na finally ang 6'8" prospect na si Tyler Reyes para maging bahagi ng Batang Gilas pool na inaasahang isa sa makakapasok sa Final 12 dahil sa kanyang tangkad at skills as batang big man. Pero sino-sino ang mga Batang Gilas players na kasama sa pool? Ito at silipin natin. Kung titingnan ang backcourt, posibleng makasama pa rin sina Anduele Cabanyero at Justin Halare sa Final 12. Parehong kabilang sa Mythical 5 ng junior scene at napatunayan na nila na kaya nilang magdala ng opensa at depensa sa lineup ni L.A. Tenorio. Posible pa rin na makasama si Chris Paul Miranda na anak ni Denok Miranda na isang legit playmaker na kayang magpabilis ng laro at mag-set up ng teammates. Hindi rin malabo ang pangalan ni Ethan Tanchi na naging malaking revelation sa Batang Gilas Under-16 matapos ang impressive skills niya bilang point guard sa Batang Gilas. At sa tingin ko, mga idol, dito na iikot ang rotation ni Coach LA para sa point guard position since kabisado na nila ang naging sistema ng Batang Gilas last Seyaba Championship. Sa number 2 position naman, all intact pa din ang selection dito with Travis at Jolo Pascual running the offense. Dahil kung napanood nyo yung laban nila sa Seyaba, these two have a bright future as a primary scorer sa Gilas. Dagdag pa natin ang versatile wings na sina Efrain Cruz na isa din sa mga sharpshooter na napakaganda din ang nilaro sa Seyaba dahil two-way player din to with high IQ in and out the perimeter plus his impressive skills sa defense. Kasama rin sa posibleng Final 12 si Gab Delos Reyes ng UE, Finals MVP sa Seyaba run at nakilala sa clutch scoring at kakayahang magbuhat ng team sa mga crucial na game ng Batang Gilas. Abangan din natin ang dalawang players sa number 4 spot. Yan ay sina Jello Lumague at John Restificar na parehas talented sa ilalim that will strengthen more yung lineup ni Coach L.A. Tenorio. Posible din na magamit ang triple tower combination ni na Prince Carino na isang 6'7", Jeremiah Antolin na isang 6'6", at ang anak ni J.R. Reyes na si Tyler Reyes na listed as 6'8" or 6'9" na lalong magpapataas sa lineup ng ating Batang Gilas. Kung pagbabasehan natin ang last lineup ni Coach LA, which consists of the same exact players minus lang si Tyler, I think this the most talented lineup na nabuo ni Coach LA sa kanyang unang coaching job as the head coach of Batang Gilas Under-16. Though marami ang nagsasabi na need natin ng reinforcement from Phil Foren players, I just don't know kung ano naging problema kung bakit wala tayong Phil Foren players na nakita sa latest update ng Batang Gilas. Plus the fact na all Pinoy lineup ngayon, ang Batang Gilas makes it more favorable sa mga Pinoy fans since finally, for some fans, we need to develop homegrown talents sa ating national team. Pero mas okay din sana if may reinforcement tayo, siguro isa or dalawang Phil Foren players sa number 2 spot or maybe 3 para lang mabalanse yung kakulangan ng Batang Gilas sa legit scorer na may skills plus height. Unang makakalaban ng Batang Gilas ang bansang Chinese Taipei sa August 31 para sa opening game.
at susundan naman ng bansang Indonesia sa second game at sa last game naman nito ay makakalaban naman nila ang bansang New Zealand. Abangan natin ang official update sa final lineup ng Batang Gilas dito lang sa aking channel. Samantala, fit nga ba si Scottie Thompson sa Gilas as point guard? Yan ang tanong ng karamihan. Kilala si Scottie Thompson bilang Mr. Everywhere ng Barangay Ginebra. MVP, champion, at palaging may puso sa laro. Pero nang dumating ang FIBA Asia Cup 2025, lumalabas ang tanong ng karamihan. Fit ba talaga siya para sa point guard role ng Gilas Pilipinas? Sa qualifiers, umangat si Thompson bilang playmaker. Nag-average ng 6.2 assists per game. Pinakamataas sa Gilas, mas mataas pa kay Justin Brownlee na may 5 assists per game at kay Dwight Ramos na may 5.2 assists per game naman sa qualifiers. Ibig sabihin lang yan, kaya niyang mag-set up ng teammates kapag kailangan, no doubt tayo dun. Pero, may pero tayo mga idol. Nang dumating kasi ang main tournament, hindi siya pumasok sa listahan ng top assist leaders. Missing in action, sabi ng ibang fans. At dito na nga pumapasok ang tanong ng karamihan, nasaan si Scottie Thompson sa FIBA Asia Cup 2025? Para sa Gilas fans, dito lumalabas ang problema. Hindi daw natural point guard si Thompson. Oo, kaya niyang magdala ng hustle at depensa, pero sa FIBA level kulang siya sa dalawang critical na bagay: consistent perimeter shooting at mabilis na offensive execution. Tandaan, ang Gilas ay nag-average lang ng 78.8 points per game at 30.1% shooting from 3 sa Asia Cup. Kung walang outside threat ang PG, mas madaling i-collapse ng kalaban ang depensa laban sa atin. Pero syempre, hindi ibig sabihin wala ng role si Scottie sa Gilas. Malaking bagay pa rin siya bilang secondary guard, yung papasok para magbigay ng energy, depensa at hustle. Pero kung usapan ay main floor general, mas kailangan talaga ng Gilas ng natural playmakers na sanay magdikta ng bilis at spacing tulad ng mga veteranong Gilas guards like L.A. Tenorio, Jason Castro at Jimmy Alapag. But we can still applaud si Scottie sa FIBA Asia Cup. Nandun pa din kasi yung never say die attitude niya lalo na sa mga crucial games. And for Coach Tim, of course, iba ang nakikita niya kay Scottie kumpara sa atin na fans lang na nanonood sa bahay. Pero minsan, what fans seeing sa isang player hindi rin naman nakikita ng coach, they still rely sa mga scouting reports para makita kung talagang fit ba talaga siya sa sistema. But for me, no offense kay Scottie, but we still need a legit playmaker sa Gilas. Instead of pipilitin natin yung isang player na hindi niya natural position like what they are doing kay Dwight Ramos, na instead of 2 or 3 positions si Ramos, pinipilit nilang maging point guard sa Gilas, di ba? Ang tanong ko sa iyo, idol, whether you are a Ginebra fan or Gilas fans, fit ba para sa iyo si Scottie Thompson sa Gilas as playmaker?